Wala lang ako sa mood makipag-usap, okay? Sagot ko. Ay sus, kung naunahan lang sana kita kay Trevor, saka siya tumawa. Kay Luigi ka na lang, pang-aasar ko. Napailing-iling na lang ako nang umirap siya sa akin. Indinaya lang naman siya. Sa totoo lang, may itsura si Luigi at talagang kagusto-gusto. Pagdating namin sa room ay nag-meeting na kami about sa OJT. Wala kaming babayaran na kahit ano dahil kay Trevor. Sagot niya daw ang lahat. Ayaw daw niya na may babayaran ng mga estudyanteng mag-OJT sa airline niya. Pasikat talaga. As usual, sabay-sabay kaming nag-lunch. Last day na namin dito sa school since simula bukas sa airlines na ang pasok namin. Habang kumakain ay tinext ako ni Trevor. Hindi niya daw ako masusundo mamaya dahil sobrang busy niya. I replied, okay, no problem. Diniscuss lang sa amin ang mga mangyayari sa OJT. Pagdating daw namin sa airline bukas ay may mag-a-assist naman daw sa amin tapos ay magsisimula na ang trabaho. May allowance din daw kaming 500 pesos per day. Malaki iyon kaya tuwang-tuwa ang lahat. Sagot na din kasi nila ang pamasahe namin. Grabe, iba pala pag sa Freniel Airlines ang OJT. Hampas sa akin ni Mika. Tuwang-tuwa ka naman, napairap ako. Oo kaya, sana doon na din ako magkatrabaho no? Eh di galingan mo, sabi ko. Ikaw kasi easy na sa'yo yun, pasok ka na agad. Nagtatawanan kami ni Mika nang may marinig na bulong-bulungan sa paligid. Eh di may favoritism kasi asawa ng may-ari. Oo nga, malamang puro pasarap at ikot lang ang gagawin niyan sa airport. Sabi pa ng isa, inasawa lang para may sugar daddy. Saka sila nagtawanan. Excuse me? Sipat ni Mika sa kanila. Hinawakan ko ang braso niya para mapahinahon. Huwag mo nang patulan. Lalo lang nagtawanan ng mga babae sa likod. Kung makareak, akala mo siya ang asawa. Aba talagang paepal kayo no? Napatayo na si Mika sa upuan. Mika ano ba? Umupo ka nga. Saway ko. Ladies at the back, may problema ba? Pansin sa amin ni Mrs. Canderal sa amin. Wala po. Ako na ang sumagot. Tarya naman. Asik ni Mika na makalabas kami sa room. Papayag ka na lang bang na lagi kang ginaganon? Tanong pa niya. Napabuntong hiningan lang ako. Hayaan mo na. Hindi naman totoo ang sinasabi nila. Pero masasanay sila na ganun ang tingin sa'yo. Pinakalma ko siya at tinapik. Ayos lang ako, okay? Hindi pa rin siya kumalma at panay ang reklamo sa akin. Hanggang sa makalabas kami ng gate ay puro bunganga niya ang naririnig ko. Naririndi na ako sa iyo, Mika, sabi ko. Nagpasalamat ako nang magtigil na siya. Pero napalitan ito ng inis dahil bunggo siya ng bunggo sa akin. Bakit parang nag-ibang itsura ng asawa mo? Bulong niya bigla. Kunot noo akong tumingin sa minamata niya at nagulat nang makita si Andrew. Natawa na lang ako. Kaya pala nagtaka siya at nasabing parang ibang itsura ng asawa ko. Gusto ko tuloy siyang batukan ngayon. Andrew! Sabay lapit ko. Rhea! Bati niya at yumakap sa akin. Bakit andito ka? Tanong ko. Nagsalubong ang kilay niya bago tumawa ng marahan. Ayaw mo ba? Well, the possessive husband of yours want me to fetch you. Baka daw hindi ka masundo ni Kuya Ogie dahil may pupuntahan din siya. Natawa na lang ako at tumango. Nagpaalam ako kay Mika na bago umalis ay may hinabol pang salita na ikinatawa ko. Ang dami mo namang papa, pahingi ng isa. Sumakay na kami sa kotse ni Andrew at nagsimula ng bumiyahe. Lakas talaga ng tama sa'yo ni Kuya. Napailing-iling siya. Wala akong magawa kundi ang umisi sa mga sinasabi niya. You know, I really like you back then. Unang kita ko pa lang sa'yo, magaan na ang loob ko.
But it's just happened that my brother likes you. Kung hindi, liligawan talaga kita. He chuckled. Walang salitang lumabas sa bibig ko dahil hindi ko alam ang sasabihin. Kuya is indeed lucky to have you. He sighed and changed the atmosphere. By the way, how's Caliver? Ayos naman, sobrang kulit, parang ang daddy niya. I missed him. I haven't seen him for a while now. So, you're from work? I asked. He nodded. Hindi ka ba pagod? Sinundo mo pa ako. Nakakahiya. Umiling siya. No, it's okay. Bibisitahin ko rin naman si Caliver eh. I have some toys for him. Sa kanya itinuro ang backseat. Halos napanganga ako nang makita ang sandamakmak na paper bag. Anong Sam? Napakarami nga. Napasa po na lang ako sa noo ko. Magkapatid nga kayo, parehong spoiler. He chuckled at my remark. Pagdating namin sa bahay ay sinalubong agad kami ni Caliver. Ni hindi niya ako nakuhang halikan dahil dumiretso na siya sa tito niya. Nakita kasing maraming dala. This kid. Hey big boy! Bati ni Andrew. Iniwan ko silang magtito doon at umakyat na sa kwarto. Kailangan ko pang ayusin ang uniforme ko para sa OJT. Nasabi ko na din kay Trevor na magsisimula na bukas ang OJT namin. Magte-text pa sana ako para itanong kung anong oras siya makakauwi. Pero naunahan niya ako. My phone vibrated with his name on it. Hey, how are you my baby? Bungad niya. His voice sounds so tired. Hey, fine. Ikaw ba? Ayos ka lang? Mukhang pagod ka. I asked in a worried voice. Yeah, I have tons of papers here plus checking the daily reports from airlines. I sighed and scratched my nose. Anong oras ka makakauwi niyan? Why, miss me? He asked playfully. I could sense him smirking. A bit, I joke. A bit, ha? I chuckled and shook my head. Better rest, Trevor. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Bilin ko. Yes, ma'am. He said goodbye and love you before ending the call. Nahiga na ako sa kama at pinilit ang sariling makatulog. Hindi niya ako sinagot kung anong oras siya makakauwi. He must be very busy. Gaya dati, baka sa office na siya matulog. Naalimpungatan ako ng madaling araw. Lagi na lang pag wala siya sa tabi ko ay nagigising ako at hindi nagiging diretso ang aking tulog. Tumingin ako sa orasan at nakitang 3:00 na ng madaling araw. Bumangon ako at bumaba sa kusina para makainom ng tubig. Kumuha ako ng baso bago pumunta sa ref. Binuksan ko iyon at yumakab agad sa akin ang isang malamig na singaw. Nagsalin ako ng baso ng tubig at agad na nilagok iyon. Binalik ko ang pitsil sa ref at sinarado ito. Pipihit na sana ako, paharap ngunit hindi natuloy nang may isang katawan na yumakap sa akin mula sa likod. Sinandal ni Trevor ang ulo niya sa balikat ko at suminghot doon. Ramdam na ramdam ko ang pagod niya. Please ease my tiredness, baby, he whispered. Bumuntong hininga ako sa kainaya si Trevor na tumaas na. Tinulungan ko si Reyang hubarin ang coat niya at inabutan siya ng pampalit na damit. Diretso sa kama at agad na humilata. Ako na may nagpunta muna sa banyo para umihi. Nagtoothbrush din muna ako dahil parang sumasakit ang ngipin ko. Papahiga na sana ako sa kama nang may umilaw sa side table. I thought that was my phone, but it is Trevor's. Sinilip ko iyon at may nakitang nag-text. Out of curiosity, I opened it. Agad na nagsalubong ang kilay ko sa nabasang text. Chivalry. Don't push yourself too much. Love you. Halos na ibagsak ko ata ang cellphone sa nakita at nabasa. I look at Trevor's sleeping face. Ano ba talaga ang tinatrabaho niya? I don't want to be childish nor think immature things. Hindi naman siguro ng bababae, right? All those years being together, he never let me feel that he is not contented and happy with me. Humiga na lang ako sa kama at pinagragasa palabas ang mga iniisip.
He will never do that, right? Find another woman? Hirap ako sa pagtulog dahil sa nabasa. Pinilit kong pagdikitin ang mga mata ko para makapagpahinga na. Tarya, get up! It's almost 7, malilate ka. Hindi ka ba sasabay sa akin papuntang airline? Tanong ni Trevor na nagpagising sa akin. Agad naman akong napabigwas sa pagkakahiga at agad na tumayo at dumiretso sa banyo. 7:30 lang dapat nandun na kami. 10 minuto lang ata ako naligo at patakbong lumabas ng banyo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.